Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Madalas na magkaroon ng mga simptomas ng anxiety. Yung iba guys, hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang nararamdaman. Paano ba natin ito mapipigilan at paano ba natin ito mare-recover yung madalas nating pagkakaroon ng physical symptoms? Ang anxiety guys ay isang chronic disorder. Pag lagi na siyang nararamdaman, pag matagal mo na siyang nararamdaman, nagiging chronic anxiety siya. Alam ko guys, yung iba sa inyo na nanonood, nagkaroon ng anxiety ng mahabang panahon, yung iba bago pa lang. Ako guys, nagkaroon ako ng anxiety matagal na. So, marami na akong mga naranasan, marami na akong naramdaman. Isa sa mga yon ay ang pagkakaroon ng headache, ng muscle tension, pagkahilo, walang tigil na hilo, natatakot, madalas natatakot, hindi makatulog, at kung ano-ano pa. Ang chronic guys na anxiety, ang chronic anxiety, nagkaroon ako niyan dahil sa mga naipon o mga naipon na hindi naging na-overcome ng sarili ko. So, yung mental natin is very, very important guys kasi nakaka-apekto yun sa mental health ng isang tao. So, nagkakaroon tayo ng chronic anxiety na constant physical body symptoms dahil nagkaroon tayo ng chronic anxiety. Yung mga fears, yung mga takot, yung mga nararamdaman na hindi na mapigilan at nagiging madalas ng nararamdaman, nagkakaroon tayo ng chronic anxiety. Ako guys, nagkaroon ako ng headache or pananakit ng ulo ng mahabang panahon at nagkaroon ako ng migraine, ng vertigo. Kasama siya sa may mga anxiety guys. Connected siya. Usually guys, binibigyan tayo ng mga anti-vertigo pero sa dami ng mga physical symptoms na nararamdaman ng isang may anxiety, naging connected siya doon sa kung ikaw ay may anxiety or may mga trauma or may mga depression. Ang isang tao guys na nagkakaroon ng imbalance or pagkakahilo, nagiging affected yung ating nervous system. Ang isang taong may anxiety guys nagkakaroon ng oversensitivity or overreaction ng nervous system natin. So sa mga taong mga walang anxiety or chronic anxiety, nagkakaroon sila ng light impact sa mga nararamdaman pag nagugulat, natatakot. Pero sa mga taong may chronic anxiety na, nagiging madalas na. So, ibig sabihin kahit na konting bagay, nagre-react ng matindi, natatakot, nagkakaroon ng pananakit ng ulo, nagkakaroon ng migraine, headache, nagkakaroon ng heart palpitation, which is talagang nagkakaroon ng panic attack usually. Ako naranasan ko yung panic attack, ng maraming beses. Nagkaroon din ako ng maraming pagkakaroon ng madalas pagkakahilo. Dati guys, nagkaroon ako ng paghihilo, pagkakaroon ng pananakit ng ulo o pagkakahilo ng mahabang panahon. Actually, months ako dati nahihilo. And then, binigyan nga ako doon ng dati ng anti-vertigo para ma-overcome ko yung vertigo, which is hindi rin talaga siya nawala kasi meron nga akong anxiety. So, pag may anxiety kayo guys, affected yung inyong mga mata, yung balance ninyo dahil sa nervous system. So, kanya-kanyang reaction ng katawan guys. Pero usually, na nararamdaman isang may chronic anxiety disorder or generalized anxiety disorder at iba pang anyo or iba pang anxiety disorder ay nagkakaroon ng pagkakahilo, pananakit ng ulo, nanlalamig yung kamay, nanginginig yung katawan, yung muscles natin nagkakaroon ng pananakit. Yung iba guys, unlimited yung pananakit ng mga muscles nila, sakit ng likod, balikat, batok, lahat guys nagre-react yung body system natin. So yung nervous system natin napaka-importante guys. So kailangan natin ma-monitor kung paano tayo magre-react sa mga bagay-bagay pag ikaw ay nagkakaroon ng stress sa buhay or anything na nagugulat ka or nagkakaroon ka ng parang realization from your past.
nagkakaroon ka ng mga reaction sa katawan. So, paano ba natin mapipigilan yun, guys? Paano natin tutulungan yung sarili natin pagka nagiging madalas na yung nararamdaman natin sa anxiety? Ako, guys, ang isa sa mga ginawa ko is to concentrate tayo doon sa mga dapat nating gawin everyday. Iwasan natin mag-focus sa mga physical na nararamdaman natin, which is mahirap talaga siyang i-balance, pero dapat unti-unti nating ma-overcome or ma-manage kung paano natin mapipigilan yung daily physical symptoms na nararamdaman natin. Yung mga nagkakaroon ng pagkakahilo, guys, sobrang hirap din kasi ang hirap mong i-balance kung paano ka magtatrabaho, paano ka gagawa yung mga gawain sa bahay, paano mo magagawa yung mga dati mong ginagawa. So, make it sure, guys, na meron kayong mga laboratory para wala kayong ibang mga issues sa health ninyo. Make it sure na confident din kayo sa mga check-up ninyo. Pag alam nyo nang meron kayong mga nararamdaman at wala naman kayong mga ibang mga sakit. So, isipin niyo na nandun kayo talaga sa anxiety recovery period, which is kahit na nagre-recover ka, nararanasan mo pa rin yung mga physical symptoms ng anxiety. So, kailangan ninyo na tuparin yung goal ninyo, na goal nating lahat, na magkaroon ng full lifetime recovery. Hindi tayo nakafocus sa temporary lang, yung temporary na magiging okay tayo ngayon, then after a while hindi rin. So the goal is how you manage yung anxiety ninyo, and then how to recover for lifetime recovery. So how you deal with it is to focus on your goal, focus on the things na mas importante kaysa sa nararamdaman. Mental is very important, guys. So, dapat mag-focus tayo sa mga happiness, sa much fun time na pwede pa nating magawa maski nakakaranas tayo ng physical symptoms. Yung iba, guys, natatakot lumabas, natatakot mag-drive, naranasan ko lahat yan, natatakot lumabas, natatakot sa maraming tao. So, kailangan mabalanse mo yun, yung kung kaya mo nang gawin ng pakunti-kunti, gawin mo. And then, move on ka doon. Kailangan lagi mo na siyang ginagawa, lalabas, ganun, magwawalis sa labas. I-try nyo yun, guys, kasi nung nagre-recover ako sa anxiety, nagkaroon ako ng concentration talaga na kailangan lumabas ako, gawin ko to. Kasi hindi naman, feeling ko matutumba, pero kaya ko. So, kailangan isipin ninyo na may mga kasama kayo. Kung mas okay, guys, sa recovery period pag may mga kasama kayo. Kasi pag nag-iisa kayo, yung feeling mo na nag-iisa ka is very important na meron kang talagang kasama. Kasi pag feeling mo nag-iisa ka, mas lalong parang nahihirapan yung isip at saka yung puso mo na wala ka talagang kasama. So, kailangan confident ka to do things, to do your things, kagaya ng pagtimpla na lang ng gatas or pagluto ng pagkain ninyo. Kailangan confident, unti-unting nagagawa yun ng isang may anxiety disorder. Para in that way, pwede ka nang lumabas ng bahay o pwede ka nang nasa public. So, make it sure na meron din kayong kasama, confident kayo na may mga kasama kayo sa bahay. And then, pag lumalabas kayo, pag hindi nyo pa talaga kaya, kailangan may kasama kayo pag lalabas kayo. And then, later on, eventually, magkakaroon din kayo ng confident na kahit kayo na lang ang gagawa nun. Ganun ako nagkaroon ng confident, guys. And kasi hindi siya madali talaga. Kasi kahit sabihin ko, okay, kailangan ninyong gawin. Kahit nasabihin ko sa sarili ko, which is mahirap talaga. So, kailangan balance, yung mental natin, kailangan nasa isip natin para magawa natin. Kung ano yung isinasa isip mo talaga, yun yung magagawa mo. So, make it sure yung goal is to recover fully. Hindi lang yung temporary ngayon, okay ka ngayon. And thanks God kasi okay ako ngayon. But what about later? So, yung goal is yung mindset natin is yung recovery, ng lifetime recovery. So, even though nagtitake kayo ng medicine from your doctors or whatever, kung bago pa lang kayo sa anxiety physical symptoms, then you will have to help yourself. Tulungan ninyo yung sarili ninyo para makarecover kayo fully, and
Yung recovery period guys, meron kayong mararamdaman physically kahit kami na nasa recovery period din. So hindi kayo nag-iisa, lahat guys makakaranas, iba-ibang karanasan guys. Yung iba matindi sa pagkakahilo, pananakit ng muscle, yung iba hindi na natatanggal. Ganon din ako guys dati, nagtitake ako ng gamot sa pag sumasakit yung ulo ko, hindi natatanggal guys kasi effect yan ng pag may anxiety, chronic anxiety ka. So, iba siya sa mga normal na walang anxiety na pag sumakit ang ulo, nag-take ng gamot, mawawala. Sa may anxiety guys, sometimes the medicine, hindi nagre-response yung katawan mo. Yung iba nagre-respond, depende yan sa tao guys. So, if you have anxiety, make it sure that first thing is yung mental. So pagka mayroon kayong mga medicine for your anxiety, it's good guys kasi it will help you also. But from my experience, it's better for me to have like a therapy, my home therapy na tinatawag. Yung therapy is yung mental. You have to do your breathing exercise at home. You have to do your activities at home slowly pag hindi mo pa kaya. And then, eventually, magkakaroon ka na ng confident na kaya mo nang gawin. So, that's part of my therapy. So, self-therapy is also good. And then, if you really need to help, seek help from, yung right person. So, anyways guys, yun lang yung masishare ko and I hope magiging okay din kayo. And I'll see you guys on my next video. Bye!